Magandang araw na naman sa inyo mga ka-TH all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out sa lahat ng nanonood ngayon sa aking video. Maraming salamat. At ang ating tatalakayin ngayon ay ang tungkol sa Imperial Treasure Tunnel, yung tunnel na pagmamayari ng Emperor. Alright mga ka-TH, sit back and relax and please pay some more attention kasi medyo maselan at importante ang topic natin ngayon kasi ito ay isang sekreto lang ng mga diagram on tunnels. Ito ay nakuha ko sa pages ng book ng aking father at ito yung isa sa diagram ng Imperial Treasure Tunnel na meron tayo sa Pilipinas. Sa aking sariling karanasan guys ay natagpuan ko na ang ganitong tunnel na boulders of big stones, yung malalaking stones na pinagpile-pile sila na napakarami nila, ganyan talaga. Ganito ang aking natagpuan doon sa aking treasure hunting doon sa islands. Kaya lang, bukas na yung opening ng tunnel. Alright, with no further ado, hindi na natin patatagalin guys. Atin ang balangkasin dahan-dahan ito. Ating isa-isahin kung ano ang diagram na ito na sa aking karanasan ay nakatagpo na ako ng ganyan, kaya lang open na yung entrances ng tunnel na yun at ganito talaga yung itsura ng tunnel na napasok at napuntahan ko. Merong malalaking boulders sa ibabaw at meron siyang mga bent sa unahan kasi hindi mo yan mapansin sa actual na ganyan kasi pag top view lang yan, ang makikita mo ay bato lamang na parang natural lamang sa kapaligiran. Okay, kung tingnan natin ito guys sa top view, hindi natin mahalata yan na yan ay, at kung ito tingnan natin guys sa top view, ganito ang makita natin at hindi natin akalain na ito pala ay isang site ng very big deposit of treasure na tinatawag Imperial Treasure Tunnel, belongs to Emperor Hirohito ng Japan during the World War II. At ang nangalaga niyan ay yung kanyang kapatid na si Prince Chichibo. At ang nagtatago ng mapa niyan, the map keeper, ay si Tanaka, General Tanaka. Alright, so ito ay tinago lang ng father ko na diagram ng tunnel ng Imperial sites. At ngayon ay ito na lang ay i-share ko sa inyo guys kasi hindi ko naman ito magamit. Pero sa inyo na as an active treasure hunter ay napakalaking tulong ito na diagram kasi mapinpoint nyo kung saan yung treasure or saan yung entrances. Ngayon, paano ba natin guys malaman na ito ay ang isang ito ay treasure? Kasi meron siyang, una nating mapansin dyan yung man-made na boulders na ganyan na napakaraming bato, malalaking bato yan, parang ang pinakamalaki dyan ay parang yung tricycle, yung sidecar ng tricycle, ganyan kalaki yan na boulders. Tapos sa pinakailalim niyan, maliliit lang. Mas malaki sa ulo ng tao, pero yung sa ibabaw, mga malalaking boulders. Ito yung unang palatandaan, and then 100 meters from the boulders ay makita nyo ito. Merong bato diyan na malapad. Ganon din dito sa kabila. 100 meters din yan. Makita nyo yung malaking bato na malapad. Hindi yan simento, yan lang ay bato. And then sa unahan yan, mga 75 meters ay mayroon na namang bato. Bato yan na takip sa entrance na malaki pa rin na bato. So 75 meters. Total is 175 meters ang
Ang layo niyan galing sa boulders dito. Ngayon, tingnan natin ang side view nito, guys. Alright. Di kung tanggalin natin yung mga kahoy, ito yung tatambad sa atin. Alright guys, so kanina merong kahoy dito. Kulayan natin ang green para mas maintindihan. Kanina pag natural view, yung hindi pa natin tinanggal yung mga nakatakip dyan, ito yung dalawang puno ng kahoy dyan. Tapos makita natin yung vent. Ito yung singawan, dalawa. Parang lata yan yung lata ng milk. Kailangan butasan yung dalawang butas ang kabilaan para papasok yung hangin at lalabas. Ganun din sa tunnel. Ang kanyang principle ay parang sa lata din ng gatas na dapat dalawa ang butas para tutulo yung laman. Alright, so ito rin ay vent. Ang vent ay kakasya diyan ang katawan ng tao sa kanyang circumference. Ito yung entrance. Dalawang entrance niya. Yung A ay ito ay sa workers entrance. Pag mag-retrieve kasi, iba yung entrance ng workers. Dito ang entrance ng official sa B. So officers dito. Pag mag-retrieve kasi yan guys, may kasamang mga workers yung mga officers. Kaya dalawa ang entrance. Yung letter A ay sa workers, itong dito. At ang B naman ay para sa officers. Ang laki ng opening na yan ay mas malaki sa katawan ng tao. Kasi ang dalawang tao diyan sa opening lang. At nakatakip diyan ay malaking bato na hindi mo malata na takip. Bato yan na malaki, ito bato rin. At ito dito mga boulders yan na malalaki. Nakatakip, sinadyang takipan. Ito ay isang malapad pa rin na bato. Ito ay malaking bato. So meaning to say, kulayan natin. Pag makakita kayo ng mga bato na naka-straight siya, mga bato na naka-align na ganyan, tapos sa gitna ay napakaraming malalaking bato, and then bato na naman dito, bato na naman dito, bato. So ilang bato ba ang nandito? Isa, dalawa, tatlo, apat na maliliit, at yung napakaraming malalaking bato, yun ang panglima. So pag meron tayong naka-align na bato na ganyan, dito marami, and then maliit, tapos medyo malaki. Ito marami, nakapatong-patong yan, boulders. Pag ganyan guys ang alignment niyan na makita nyo, naka-align yan, tapos ang distance niya ay 175 meters. Ito 100, ito 75, dito 100 na naman, at 75. Pag ganyan na distance yan guys, susubra or kukulang ng kunti, yan na ang marker ng Imperial Tunnel na hinahanap natin. At salamat naman sa ating very credible source ng diagram na yan. Galing yan sa mga treasure hunter pa na first generation na mga treasure hunter na diagram. On my next videos guys, I will show to you, give to you some major sites na mayroong GPS location. Yun ay giveaways ko na sa inyo. Kasi wala naman, hindi kasi kasama tong lugar na nandito ako sa treasure sites na mayroong GPS location. Karamihan ay nandoon sa Davao, sa Luzon,
Sa Luzon ang pinakamarami. Sa Manila, and then meron sa Davao, sa Mindanao. Pero dito sa isla, sa kung saan ako ngayon ay wala, mga giveaways lang. Yung imperial sites na malalaking deposits ay mayroong list ang aking father doon ng coordinates at kung saan lugar yon at kung anong taon na ibaon. Alright guys, ating ipagpatuloy ang ating pag-decode ng ito. Okay, so andito na tayo sa ating main picture. Alright, ito na yan. Okay guys, hang on, sit back and relax. At nandito na tayo sa pinakamagandang view. This is a sectional view of this Imperial Tunnel na kung saan ay napakaganda ang kwento ko dito guys. Makinig lang kayo kasi ito ang kwento ng father ko sa akin at sa aking experience ay nakatagpo din ako ng ganito kaya lang wala ng laman. Alright, so ito yung guys. Yung unang nakita natin ay itong nakaumbok na mga boulders yan. Parang tricycle ang lalaki niyan. Tapos ito ay parang auto lang, parang Vios. Parang Wigo ang laki. And then ito dito guys, meron din itong takip dito ng mga bato. Ayan. Ngayon, ang tanong, ano ba yung nakaharang diyan sir sa entrance ito? Alright, so bago yan natin tatalagayin ay lagyan muna natin ito ng letra. Itong letter A ay entrance for workers. Pagbabalik dyan ang mga Hapon, kasama nila yung mga workers. Hindi kasi yan makuha ng isang tao lang. Kailangan yan ng workers. So dito papasok ang workers. At siyempre naman, dito yung officers sa kabila. Officers dito sa B, entrance B. Ito yung B. Hindi kasi pwedeng tumabi yung officer sa workers, baka i-hostage pa yun. Kasi napakalaking deposit yan. Pwede yung mag-unsihan na dyan. Okay, ngayon ito ang tatalakayan natin guys. Ano ba itong kulay dito na pula? Yan ay kulayan natin ng ibang kulay ito. Yan ay booby trap or traps. Booby traps. Booby T. Di na lang kasi mahirap magsulat using mouse. So masakit na yung kamay ko. Ito rin ay booby trap din. Bawat entrance ay mayroong booby trap. Yan ay mga vintage bomb na nakakabit ang mga wire at cords na kung matanggal yung takip na bato at ma-trigger yun ay sasabog yan. Or yung iba ay chemicals lang, sasabog ang chemicals at malanghap ng unang papasok, deadbolt ka agad. So booby trap sa bawat entrance. At ano naman itong kulay blue dito guys? Ito ang tinatawag na water trap. Ito ang kinakatakutan ng mga treasure hunter inside the tunnel. Pag sasabog ang water trap, kasing dami ng tubig ng Olympic swimming pool. Ang dami ng tubig na yan at mapupuno ito lahat dito. Kung sino man ang nandyan sa loob, malulunod lahat. At itong lupa dito yan ay guguho yan lahat at tatakip yan, mawawala na yung gold na yan. Parang movies ang mangyari dyan, yung National Treasure na movie. Parang ganyan ang mangyari. Kasi dito pagpasok nyo, puno ito ng lupa. At siyempre huhukayin nyo yan. Pag huhukayin yan ay matamaan nyo itong water trap at babaha dyan. Kaya sa bawat hakbang sa treasure hunting inside the tunnel, kailangan maingat. Every meters, every feet
ay titingin-tingin tayo baka mayroong mga makikita tayong signs ng booby traps or ng water traps. Ito muna tayo sa ito. Ito ay air shaft. Diyan papasok yung hangin. Dalawa yan. Para sa hangin, air shaft. Pag mag-retrieve na sila dyan ay bubuksan nila yung dalawang butas na yan. Sa ngayon, sarado pa yan kasi hindi pa yan na-retrieve. Kung papasok ka dyan na hindi nakabukas yung dalawang air shaft, patay ka sa loob dahil sa singaw ng methane. At meron yang hinahalo sila sa gold bars na mga poisonous chemicals like cyanide powders. Nilalagay yan sa gold bars. Ang unang hihipo diyan sa gold bars, unang mamamatayan, unang magkasakit, biglang mawala ang hininga. Yan ang mga symptoms ng cyanide. Mauuhaw ka, mahirapan kang huminga, collapse ka. At wala kang ma-feel na anumang sakit. Bigla ka na lang matutulog at hindi na magigising pa. Ganyan ang cyanide. Ang cyanide powder ay hinahalo yan sa box sa ibabaw ng gold bars. At kung sino mang makaunang humipo dyan, lagot ka, kailangan magsuot ka ng gloves. Alright, so ano ba ang lalim nito, guys? Ito ang lalim niya. Kulayan natin ng iba. Hindi makikita. So ang lalim niyan, guys, hindi susubra, hindi kukulang. More or less, yan ay 80 to 90 meters. Napakalalim niyan. Galing dito sa ibabaw. So dito lang papunta dito. That is 80 to 90 meters. Ang lalim talaga. Kasi yan ay Imperial Treasure Tunnel. Ang may-ari niyan ang Emperor, kaya napakalalim niyan. Pero sa Pilipinas, there are 177 or 175 na treasure tunnel na imperial. Meaning ganito ang pagkalibing. Yung iba ay letter L na tunnel pero karamihan ay ganito. Dalawang air shaft pag imperial tunnel. Yun, guys, mayroong tricks ang Japanese dito sa itong tinakipan ng boulders. Ito ay decoy lamang. Kung tanggalin mo itong mga boulders dito, kung mawala yan, ang unang makita mo ay lupa yan. Natural na lupa. Ang pangalawa niyan, kulayan natin ng ibang kulay. Itong black, yan ay charcoal. Yung uling, nagsusunog sila ng mga kahoy noon, ginawang uling, yan ay palatandaan. Pag nakakita kayo ng uling na layer sa lupa, sa pag-excavate nyo, nasa 2 meters yan, makikita nyo yung uling sa 2 meters. Yan ay palatandaan, meaning pag makakita kayo ng black soil or charcoal, meaning to say ay magpatuloy pa kayo sa baba. Patuloy pa paghukay, mga 2 meters. At ma-discourage kayo, guys, wala na kayong makita sa 2 meters. Kaya yung iba atras na, walang makukuha diyan. Ngayon, pagdating dito sa green, dito, sari-sari na materials ang makita nyo dito, guys. Mayroon yang minsan mga porselana, mga plato, botelya, mga glass, kung ano-anong bagay na basta na lang isinaksak dyan. Mayroon din dyan bamboo, yung mga bamboo na pinuputol-putol. Tapos pag walang bamboo, mayroon din yan mga woods. Yung woods na hindi pa nagawang timber, yung
branches pa na malalaki na bilog na nakaganito ang paglagay niyan, mga 4 to 5 ka maliliit na truso. Sing laki lang ng braso natin, yung iba sing laki ng binti na nakalagay dyan na ganito ang itsura. Yung iba naman ay mayroon pang overlapping, ganyan na pagkalagay nila ng kahoy or bamboo sa banda dito. And then after that, kung makita nyo yan, sigurado na mayroon na yan sa baba. Ngayon, anong makita nyo dito guys sa yellow, sa ito? After 2 meters galing sa kahoy, galing dito. 2 meters ang paghukay, napakalalim na nang nahukay nyo, mga 8 meters na yata. And then makita nyo ito, itong yellow guys, swerte na yan. Ang yellow, yan ay giveaways. Bakit naglagay sila ng giveaways? Minsan isang bareta ng gold lang yan. Yan ay giveaways. At kung makita natin yan, yung giveaways na yan, hinto na tayo. At magparty-party na tayo at punta na tayo ng gold buyer kasi akala natin na yan na yung treasure na hinanap natin. Yung isang bar lang. Yan ay giveaways kasi yan ay decoy para kung merong mga treasure hunter na mag-excavate dyan, akalain nila yan lang ang ibinaon. Yan pala ay meron pa papunta dito na napakalalim niyan. Aabot dyan sa 80 meters to 90 meters. Itong kasunod na layer niyan dito, yan ay halo-halo na mga bagay na naman na galing sa ibabaw, dried leaves, mga coconut husk. Minsan dito sa portion na ito, mga bones. Hindi lang bones ng tao, kundi bones ng mga hayop. Meron kasi silang inaalay na mga animals na inaalay nila, halimbawa aso, baboy. Dito yan nilagay na, dito sa chamber na yan. At kung walang baboy, walang aso, minsan binaril yung naghukay. Yung naghukay na Pilipino, kung yun ang naghukay, mga Pilipino, binabaon din yan. Binabaril at dito makikita yung mga buto. Buto ng hayop, buto ng tao. And then sa paghukay nyo dyan, after sa mga buto, ito na yung makita natin. Walang treasure na makita natin kasi itong slab dito ay napakakapal niyan. 2 meters ang kapal ng slab na yan. Yan ay concrete. Sadyang tinakip. Ginawang kesame. 2 meters na pagkakapal na konkrito. Sabi nga ng iba, sir, hindi namin mabasag yung concrete. Hindi talaga yun mabasag kasi type A ang pagkamasa ng semento. Kasi general treasure yan, kasi emperor treasure yan na ibinao ng general. Kaya ang tanging paraan para makapunta dito, itong yellow na iyan na yung truckloads, truck na gold bars at kahon-kahon. Hindi ka kayang pumasok dito kahit magdala ka pa ng kung anong asido ang ibuhos mo diyan, kung anong barena, anong jackhammer, hindi mo kaya basagin yan. Kaya mayroong sekretong daanan ito. Yan lang ang pinakasekreto na daanan. 2 pwede rito para makapasok ka dyan. Wala na itong silyo dito. Open yan. Kasi mayroon ng booby trap dito. Ito na yung nagbabantay. Sa aking next episode o video, ipapakita ko yung tagabantay ng mga Japanese treasure. Kasama diyan ang booby trap at ilang mababangis na mga hayop at mga nilalang na kung ano-ano na nakakatakot. Yan ang mga nagbabantay diyan, pati yung mga multo ng mga tao na ibinaon dito. So ngayon, nakuha nyo na yung giveaways, umalis na kayo, umuwi kayo, hati-hati na. So meron kayong 12 million pesos, 6 kayo na naghukay dyan, meron kayong tag 2 million pesos, okay na. Okay na ang buhay. Pero hindi nyo alam na nandito lang pala
Kasunod noong giveaways, ang pinakamalaking treasure vault na naka-cover sa concrete. Pero pagpasok nyo dito guys, hindi yan solid na concrete. Yan ay parang kwarto. Parang room. Kaya lang napakakapal ng kisame dito na hindi kayang butasin, hindi kayang biyakin ng kung anumang klaseng tools. Kahit na bakho ang ipasok mo dyan, tapos bakhuin yan, hindi yan mababasag. Kasi sinadya yan na matibay. Ginawa yan ng engineering brigade ng Japanese Imperial Army. Magaling sila gumawa. Kahit tulay nga, alam nilang gumawa ng concrete at steel na mga tulay. Kaya yung pinakasikreto ay ito, para mapasok yan. At ito. At pwede ka rin dito sa air shaft. Kaya lang ang air shaft minsan ay ulo lang ng tao ang kakasya. Pero pag alam mo kung saan yung air shaft, pwede ka na rin doon maghukay at pasok ka dito. Kaysa dadaan ka pa doon sa booby trap. So kung dito ka dadaan, merong booby trap diyan, sasabog yan, patay ka. Ganun din dito, booby trap. So para sa akin, ito yung hanapin natin ang air shaft. Tanggalin tong bato. Pasok tayo dito. Pagdating natin dito, wag agad hipuin yung mga gold bars. Kasi may halong powder na cyanide yan. Patay ang unang hipo dyan. Doon nga sa yung nabalitaan ko, yung nakatagpo ng gold doon sa ng mga treasure hunters doon sa isla. Nakabox yung mga gold bars. Nagkasakit halos lahat. Ang narinig ko ay nagkasakit lahat. Dahil sa hinawakan kaagad nila yung mga gold bars. Tapos siguro pagkain nila or nasinghot nila yung powder, nagkasakit sila. Yung iba namatay, iwan ko lang yung iba. Yun ang balita ko sa mga treasure hunter na nakakuha ng gold bars doon. Okay guys, sana ay malinaw ang presentasyon ko today about this Imperial Treasure Tunnel. Ito yung napakalaking treasure vault na dito ay kahon-kahon na gold bars. Nasa 100 to 200 gold bars yan, at dito ay decoy lang yung isang gold bar para uuwi na tayo, hindi na tayo maghukay. Pero ang pinakasikreto, balik natin, kulayan natin ng iba, ay kung makita natin guys ang ganitong formation ng bato na mayroong boulder sa gitna, ito, at mayroong nakalinya na dalawa pang bato na malalaki na nakatakip yan sa mga holes. Nakalinya yan dyan, nakalinya siya, at yung distansya na niya ay 100, and then 75 dito, ganon din sa kabila, 175 meters ang distansya ng mga bato na ito at saka ito. Pero ito lang ang palaging tandaan, pag may mga malalaking boulders tapos may nakahilira na ganyan na bato na naka-align, jackpot na yan guys. Alright, napakataas ng aking explanation today, at sana ay meron kayong makitang ganito at balitaan nyo naman ako. Good luck sa inyo guys. God bless. Huwag kalimutang mag-pray sa Panginoon before maghukay or kung anumang expedition ang gawin nyo. Salamat, and don't stop chasing for that golden dreams.